Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. Project, wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 9. Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito. Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmamalupitan. Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 21. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Mga ama, huwag niyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Unang Tesalonika Kapitulo 4 Versikulo 5. Hindi sapitan ng kahalayan, na gaya ng mga Gentil na hindi nakakakilala sa Diyos. At hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Unang Tesalonika Kapitulo 4 Versikulo 6. Na sinomay huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming ipinatalastas ng una na sa inyo at pinatotohanan. Sa gayon, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 6. Huwag nga tayong manggatulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip di tulad ng iba. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 19. Huwag ninyong patayin ang ningges ng Espiritu. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 20. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 2 Versikulo 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan.
Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 13. Ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong manggapagod sa paggawa ng mabuti. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti.